Dumating ang propeta na umaasang makakahanap ng isang malakas na hari, ngunit isa-isang tinanggihan ng Diyos ang bawat isa sa harap ng lahat. Ang mga kapatid na mas matatangkad, mas may karanasan at mas kahanga-hanga ay binaliwala. Samantala, ang tunay na pinili ay wala man lang doon, siya ay isa lamang pastol na nakalimutan sa parang. Bakit tinanggihan ng Diyos ang mga tila perpekto at pinili ang isang hindi inaasahan? Panoorin hanggang sa huli dahil ang tunay na dahilan ay naghahayag ng isang makapangyarihang espiritual na katotohanan na halos walang nakapapansin, at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento sa Biblia na nagbabago sa paraan ng pagtingin sa kasulatan. Ienes pagpili Avray David Bethlehem, humigit kumulang 1,030 taon bago ang Kristo. Isang pamilyang may 8 anak na lalaki ang tumanggap ng pagbisita mula sa isang propeta. 7 ang tinawag para sa pagtatagpo. 1 ang naiwan sa labas. Walang nag-akalang kailangang sunduin siya. Siya ay nasa parang, nag-iisa, nag-aalaga ng mga tupa, ang gawaing nakalaan para sa pinakamaliit ang kahalagahan sa bahay. Ang nakalimutang anak na ito ay nagngangalang David. At nagpasya ang Diyos na siya ang susunod na hari ng Israel. Ngunit bago maunawaan kung bakit pinili ng Diyos ang mismong anak na binaliwala ng sarili niyang pamilya, kailangan mong kilalanin ang lalaking nakaupo sa trono sa sandaling iyon. Dahil ang kwento ni David ay hindi nagsisimula kay David. Nagsisimula ito sa isang kabiguan. Ang Israel ay dumaan sa mga siglo na walang hari. Ang bayan ay pinamumunuan ng mga hukom, mga pinunong ibinangon ng Diyos sa mga sandali ng krisis. Ngunit ang mga Israelita ay tumingin sa mga kalapit na bansa at may naramdamang kakulangan. Nais nila ng isang monarka. Nais nila ng isang tao sa trono, isang permanenteng hukbo, isang nakikitang figura ng kapangyarihan. Tinutulan ng propetang Samuel ang kahilingan, ngunit inutusan siya ng Diyos na pakinggan ang daing ng bayan. Ang pagpili ay bumagsak kay Saul mula sa tribo ni Benjamin. At narito ang detalye na nagbabago sa lahat, taglay ni Saul ang eksaktong inaasahan ng isang bansa mula sa isang hari. Inilalarawan sa unang Samuel, Kabanata 9, na siya ay mas matangkad kaysa sa sinumang Israelita, mula sa kanyang mga balikat pataas, siya ay namumukod tangi sa anumang karamihan. Isipin ang eksena. Isang lalaki na malamang ay lampas sa 1 metro, at 90 sa isang panahon kung kailan ang karaniwang taas ng lalaki, ay nasa humigit kumulang 1 metro at 60. Ang kanyang hitsura ay nagpapahiwatig ng lakas. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng paggalang. Nang siya ay iharap sa bayan, ang reaksyon ay agarang sigasig. Sa wakas, ang Israel ay may pinuno na mukhang hari. Ang mga unang taon ng paghahari ni Saul ay nagdala ng mga tagumpay. Tinalo niya ang mga Ammonita, nag-organisa ng isang hukbo na may humigit kumulang 3,000 lalaki, at nagsimulang itatag ang istrukturang militar na kailangan ng Israel upang mabuhay sa gitna ng mga kaaway. Tila gumagana ang lahat. Ngunit may nagsimulang magbago. At ang pagbabagong ito ay magiging kapalit ng lahat. Ang pagtitiwala sa Diyos ay unti-unting napalitan ng pagtitiwala sa sarili. Ang mga banal na tagubilin ay nagsimulang ituring na mga mungkahi lamang, hindi bilang mga utos. Nagsimulang gumawa si Saul ng mga desisyon sa kanyang sarili. Maliit na paglihis sa simula. Makatuwirang mga katwiran. Hanggang sa dumating ang punto ng pagkabasag. Ang kampanya laban sa mga Amalekita. Iniutos ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na ganap na lipulin ni Saul ang bayang iyon at ang lahat ng kanilang pag-aari, mga lalaki, babae, bata, hayop, ari-arian. Ito ay isang banal na paghatol sa isang bansa na duwag na sumalakay sa Israel noong panahon ng Eksodo mula sa Ehipto, humigit kumulang 400 taon na ang nakalilipas. Malinaw ang utos. Ang pagsunod ay dapat naganap. Nanalo si Saul sa labanan. Nilipol ang hukbo ng kaaway. Nakamit ang tagumpay militar. Ngunit hindi siya sumunod ng ganap. Pinatawad niya si Agag, ang hari ng mga Amalekita, malamang bilang isang tropeo ng digmaan. At pinayagan ang hukbo na itago ang pinakamahuhusay na hayop, matatabang baka, malulusob na tupa, lahat ng tila napakahalaga upang lipulin. Sa paningin ng tao, may katuturan ito. Bakit sasayangin ang mga yaman? Bakit hindi samantalahin ang mga samsam ng tagumpay? Nang dumating si Samuel sa kampo, tinanggap siya ni Saul ng may sigasig. Sinabi niyang natupad na niya ang utos ng Panginoon. Ngunit may narinig ang propeta na nagbunyag sa kasinungalingan, ang tunog ng mga tupang umaatungal at mga bakang umuungal.
Ang mga hayop na iyon ay hindi dapat naroroon. Nang harapin, sinubukan ni Saul na magkatwiran. Sinabi niyang itinago ng bayan ang mga hayop upang ihandog sa Panginoon. Bigyang pansin ito. Gumamit si Saul ng isang relihiyosong dahilan para sa isang malinaw na pagsuway. Idinamay niya ang Diyos sa katwiran ng sarili niyang kasalanan. Ang sagot ni Samuel ay nanatiling nakaukit sa kasaysayan ng Israel. Itinanong niya kung ang Panginoon ba ay may higit na kaluguran sa mga handog na susunugin at mga hain kaysa sa pagsunod sa kanyang tinig. At ipinahayag ang hatol na magbabago sa lahat, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa paghahandog. Dahil tinanggihan ni Saul ang salita ng Panginoon, tinanggihan siya ng Panginoon bilang hari. Sa sandaling iyon, ang paghahari ni Saul ay espiritual na winakasan. Mananatili pa rin siya sa trono sa loob ng maraming taon. Mamumuno pa rin sa mga hukbo. Tatawagin pa rin siyang hari. Ngunit sa paningin ng Diyos, siya ay nakaraan na. At dito talaga nagsisimula ang kwento ni David. Lumayo si Samuel kay Saul at hindi na siya muling nakita hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Umiyak ang propeta para sa bumagsak na hari. Namuhunan siya rito, pinahiran ang sarili niyang mga kamay, naniwala sa potensyal nito. Ang pagbagsak ni Saul ay hindi lamang isang pagbabagong pampulitika, ito ay isang espiritual na trahedya na malalim na naramdaman ni Samuel. Sa kontekstong ito ng pagluluksa muling nagsalita ang Diyos. At ang sinabi niya ay ikinagulat ni Samuel, hanggang kailan ka magluluksa para kay Saul, gayong tinanggihan ko na siya. Oras na upang magpatuloy. Dumating ang tumpak na utos, punuin ang isang sungay ng langis at pumunta sa Bethlehem, sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Jess. Sa gitna ng kanyang mga anak na roon ang susunod na hari ng Israel. Ngunit narito ang isang problema na marahil ay hindi mo naisip. Isipin ang sitwasyon ni Samuel sa sandaling iyon. Siya ay isang kinikilalang propeta, iginagalang sa buong bansa. Ngunit ang misyong natanggap niya ay lubhang mapanganib. Naghahari pa rin si Saul. May hukbo pa rin si Saul. May mga espiya pa rin si Saul. May kapangyarihan pa rin si Saul na patayin ang sinumang nagbabanta sa kanyang trono. At si Samuel ay isinusugo upang lihim na pahiran ang isang kapalit. Kung malalaman ni Saul, ang paratang ay pagtataksil. Ang parusa ay kamatayan. Ipinahayag ni Samuel ang kanyang takot ng hayagan. Itinanong niya kung paano siya makakapunta dahil papatayin siya ni Saul kung malalaman nito. Ang banal na tugon ay dumating na may kasamang estratehiya, magdala ng isang dumalagang baka at sabihin pupunta upang maghandog ng hain sa Panginoon. Hindi ito kasinungalingan, tunay na maghahandog si Samuel ng hain. Ngunit hindi rin ito ang buong katotohanan. Ang pangunahing misyon ay mananatiling nakatago hanggang sa tamang sandali. Ang paglalakbay mula Ram hanggang Bethlehem ay sumasaklaw ng humigit kumulang 15 kilometro. Para sa isang lalaki sa edad ni Samuel, posibleng nasa pagitan ng 60 hanggang 70 taon sa panahong iyon, ang paglalakbay ay abutin ng ilang oras, tinatawid ang maburol na lupain ng gitnang rehiyon ng Israel. Naglakbay si Samuel na malamang ay may kasamang ilang lingkod, dala ang hayop para sa hain at ang sungay ng langis na nakatago sa kanyang mga kagamitan. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa isang pagtatagpo na magbabago sa kasaysayan ng Israel magpakailanman. Ang Bethlehem ay isang maliit na bayan na may marahil ilang daang naninirahan. Ito ay matatagpuan sa humigit kumulang 8 kilometro sa timog ng Jerusalem, sa isang rehiyon ng matatabang burol kung saan ang pagpapastol at pagsasaka ang sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Ang bayan ay mayroon ng makabuluhang kasaysayan, doon inilibing si Raquel ilang siglo na ang nakalilipas, doon natagpuan ni Ruth si Boaz, at sinimulan ang angkan na ngayon ay kinabibilangan ni Jess at ng kanyang mga anak. Ngunit walang nag-akala na ang payak na nayong iyon ang magiging entablado ng isang pagpili na alingaungaw sa loob ng libu-libong taon. Nang dumating si Samuel sa Bethlehem, nanginig ang mga matatanda sa bayan. Ang presensya ng isang propetang may ganoong kahalagahan sa isang maliit na bayan ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay at hindi lahat ay mabuti. Itinanong nila kung ang kanyang pagdating ay sa kapayapaan. Pinanatag sila ni Samuel. Sinabi niyang naparito siya sa kapayapaan upang maghandog sa Panginoon at inanyayahan ang lahat na magpakabanal at lumahok sa seremonya. Ngunit binigyan niya ng espesyal na atensyon si Jess at ang kanyang mga anak, personal na pinabanal sila at tiniyak ang kanilang presensya sa kaganapan. Ngayon ay dumating na tayo sa sentrong sandali ng kwentong ito.
At ang nangyari sumunod ay naghahayag ng isa sa pinakamalalim na katotohanan tungkol sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang mga tao. Nang magsimulang iharap ang mga anak ni Jesse, nakita ni Samuel si Eliabe, ang panganay. Hindi idinadetalye ng teksto ng Biblia ang kanyang hitsura, ngunit ang reaksyon ni Samuel ay nagpapahiwatig na siya ay kahanga-hanga. Tumingin ang propeta kay Eliabe at agad na naisip na yon na dapat ang pinahiran ng Panginoon. Siya ang pinakamatandang anak. Malamang na ang pinakamatangkad. Tiyak na ang may pinakamaraming karanasan. Sa paningin ng tao, ang pagpili ay tila halata. Ngunit pinuto ng Diyos ang iniisip ni Samuel sa pamamagitan ng isang pagtutuwid na umaalingaw-ngaw sa mga siglo. Huwag kang tumingin sa kanyang hitsura o sa kanyang taas dahil tinanggihan ko siya. Ang Panginoon ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na hitsura, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sukatin ang epekto ng pahayag na ito. Si Samuel ay propeta na sa loob ng mga dekada. Pinahiran niya si Saul. Hinatulan niya ang Israel. Kilala niya ang tinig ng Diyos mula pa noong bata. At gayunpaman, ang kanyang unang reaksyon sa harap ng mga anak ni Jesse ay suriin ayon sa hitsura. Kung maging ang isang may karanasang propeta ay nahulog sa bitag na ito, ano pa kaya ang matitira sa ibang tao? Malinaw ang aral, ang mga banal na pamantayan ay gumagana sa isang dimensyon na ganap na naiba sa mga pamantayan ng tao. Si Eliabe ay tinanggihan. Kaya tinawag ni Jesse si Abinadabe, ang kanyang ikalawang anak. Dumaan siya sa harap ni Samuel. Ang sagot ay pareho, maging ang isang ito ay hindi pinili ng Panginoon. Pagkatapos ay dumating si Sam, ang ikatlong anak. Muli pagtanggi. Isa-isa, 7 anak ni Jesse ang iniharap sa propeta. 7 lalaki na malamang ay malalakas, may kakayahan, iginagalang sa komunidad. 7 kandidato na ituturing ng sinumang panlabas na tagamasid na karapat-dapat sa pamumuno. Walang pinili sa kanila. Nalito si Samuel. Ang banal na utos ay tiyak, sa gitna ng mga anak ni Jesse naroon ang susunod na hari. Ngunit ang lahat ng anak na naroroon ay tinanggihan. Mayroon bang pagkakamali? Ang mensahe ba ay maling naunawaan? Direktang itinanong ng propeta kay Jesse kung iyon na ba ang lahat ng kanyang mga anak. At narito ang pinaka-nagbubunyag na bahagi ng buong salaysay. Ang sagot ni Jesse ay naglalantad ng isang masakit na bagay tungkol sa posisyon ni David sa loob ng sarili niyang pamilya. Mayroon pa ang pinakabata, sabi niya. Ngunit hindi man lamang niya binanggit ang pangalan ng anak. Ipinabatid lamang niya na ito ay nagpapastol ng mga tupa. Ang tungkulin ng pag-aalaga sa kawan ay karaniwang ibinibigay sa pinakamaliit ang kahalagahan sa bahay, isang lingkod, isang pinakabatang anak na walang ibang responsibilidad, isang tao na hindi kinakailangan sa maseryosong mga usapin. Nauunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Si David ay hindi tinawag para sa hain. Hindi iniharap sa propeta. Hindi itinuring na karapat-dapat na nasa hapag. Nang ang isang tao ng Diyos ay bumisita sa bahay ni Jesse upang piliin ang susunod na hari ng Israel, walang nag-isip na tawagin si David. Ano ang nagtutulak sa isang pamilya na baliwalain ang isa sa sarili nilang mga miyembro sa isang napakahalagang sandali? Hindi ipinaliliwanag ng teksto ang mga dahilan. Marahil ito ay dahil lamang sa likas na herarkiya ng panahong iyon, kung saan ang bunso ay may mas kaunting kahalagahan. Marahil ay may mga tensyon sa pamilya na hindi na itala. Ang alam natin ay si David ay hindi nakikita sa loob ng sarili niyang bahay. Ngunit hindi siya invisible sa Diyos. Nagpumilit si Samuel. Sinabi niyang hindi sila upo upang kumain hanggang sa dumating ang huling anak. Ang mga mensahero ay ipinadala sa parang. Naghintay ang hain. Naghintay ang propeta. Ang buong pamilya ay naghintay habang hinahanap ang isa na naiwan sa labas. Nang sa wakas ay dumating si David, ang teksto ng Biblia ay nag-aalok ng isang maikli ngunit makabuluhang paglalarawan. Siya ay mapula ang buhok, may magagandang mata at mabuting hitsura. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang pagbanggit sa mapulang buhok ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi karaniwan sa Israel, kung saan ang karamihan ng populasyon ay may maitim na buhok. Ang iba naman ay nakatuon sa mga mata, binibigyang kahulugan ang paglalarawan bilang tanda ng kasiglahan, katalinuhan o espiritual na lalim. Ang tiyak ay, sa kabila ng pagkakaroon ng mabuting hitsura, si David ay hindi tumutugma sa pamantayan ng pisikal na karingalan na nagmarka kay Saul o humanga kay Samuel kay Eliabe. Walang pag-aalinlangan ng Diyos.
Sa sandaling pumasok si David, nagsalita ang Panginoon kay Samuel, "Bumangon ka at pahiran mo siya, dahil ito na siya." Walang matagal na pagsusuri. Walang pagsubok sa mga kasanayan. Walang panayam tungkol sa mga kwalifikasyon. Kilala na ng Diyos ang puso ni David. Ang desisyon ay nagawa na bago pa man pumasok ang bata sa silid. Kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran si David sa gitna ng kanyang mga kapatid. Masdan ang eksena sa isang sandali. Ang 7 nakatatandang kapatid, lahat ay tinanggihan, nanonood habang ang bunso, ang isa na hindi man lamang tinawag, ay tumatanggap ng maharlikang pagpahid. Ang langis na umaagos sa ulo ni David ay nagmarka ng isang pagpili na humahamon sa lahat ng inaasahan ng tao. Ang nakalimutang anak ay ibinubukod para sa trono. Mula sa sandaling iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay nanaog kay David. Ang tekstong Hebreo ay gumagamit ng isang pahayag na nagpapahiwatig ng kapangyarihan, supernatural na kakayahan, aktibong banal na presensya. Si David ay hindi lamang magiging isang pampulitikang hari, siya ay magiging isang pinunong may espiritual na kagamitan upang tuparin ang isang mas malaking layunin. Ngunit narito ang isang kahanga-hangang kaibahan. Habang ang Espiritu ay dumarating kay David, itinatala ng parehong teksto na ang Espiritu ng Panginoon ay lumisan kay Saul, na pinalitan ng isang masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya. Dalawang landas ang nagtatagpo ng hindi nakikita. Isang hari sa trono, pinabayaan ng Diyos, naglalakad patungo sa pagkawasak. Isang pastol sa parang, pinili ng Diyos, naglalakad patungo sa korona. Walang sinuman sa paligid ang nakapansin sa transisyon. Walang hukbong lumipat ng panig. Walang palasyong nasakop. Ngunit sa espiritual na mundo, ang paglilipat ay nangyari na. Bakit pinili ng Diyos si David? Ang teksto ay hindi nag-aalok ng listahan ng mga kwalifikasyon. Hindi binabanggit ang mga kasanayang militar, kaalamang pampulitika o karanasan sa administrasyon. Ang binabanggit ay ang puso. Sa kalaunan, sa Gawa Kabanata 13, inilarawan ng apostol na si Pablo si David bilang isang lalaking ayon sa puso ng Diyos, isang taong gagawa ng lahat ng banal na kalooban. Ito ang pamantayan. Hindi perpeksyon, si David ay gagawa ng mga kakilakilabot na pagkakamali sa buong buhay niya. Kundi ang disposisyon. Pagiging bukas. Isang puso na, kahit na madapa, ay laging maghahangad na bumalik. At ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ni Saul at David. Makinig ng mabuti. Nang harapin sa kanyang kasalanan, nag-alok si Saul ng mga dahilan, inilipat ang sisi sa bayan, sinubukang maliitin ang pagsuway. Nang harapin si David sa sarili niyang mga kasalanan pagkalipas ng mga taon, at ang ilan ay malubha, kabilang ang pangangalo niya at pagpatay, ang kanyang tugon ay naiba. Nagpahayag siya. Nagpakumbaba siya. Sumulat siya ng mga salmo ng pagsisisi na binabasa pa rin libu-libong taon ang lumipas. Ang Salmo 51, na isinulat matapos ang kanyang kasalanan kay Batseba, ay itinuturing na isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng pagsisisi sa buong relihiyosong panitikan. Hindi pinili ng Diyos si David dahil siya ay perpekto. Pinili siya dahil kilala niya ang direksyon ng kanyang puso. Ngunit may isa pang elemento na karapat-dapat sa atensyon. At ito ay nagpapaliwanag ng marami tungkol sa kung sino ang magiging David. Ang karanasan bilang pastol. Habang ang kanyang mga kapatid ay malamang naabala sa mga gawaing itinuturing na mas mahalaga, ginugol ni David ang kanyang mga araw sa parang, nag-iisa kasama ang mga tupa. Ang tila hindi mahalagang tungkuling ito ay humuhubog sa kanya ng mga mahahalagang katangian para sa hinaharap na pamumuno. Ang isang pastol sa Israel ay walang madaling trabaho. Ang lupain ay bako-bako, may mababatong burol, malalalim na lambak at mga lugar na mahirap marating. Ang rehiyon sa paligid ng Bethlehem ay nag-iba sa pagitan ng 800 hanggang 1,000 metro ang taas, na may mga temperatura na maaaring lumampas sa 35 degree sa tag-araw at bumagsak malapit sa 0 sa mga gabi ng taglamig. Ang mga mandaragit ay isang palagiang banta, ang mga leon at oso ay naninirahan sa rehiyon at regular na sumasalakay sa mga kawan. Ang mga lobo ay nangangaso ng pangkat-pangkat, naghihintay sa sandaling ang pastol ay mawala sa sarili. Ang pastol ay kailangang maging mapagbantay araw at gabi, kilalanin ang bawat hayop sa ilalim ng kanyang pangangalaga, gabayan ang kawan sa mga ligtas na pastulan at mga bukal ng tubig, at maging handang itaya ang sariling buhay upang protektahan ang kanyang mga tupa. Ang isang tipikal na kawan ay maaaring may pagitan ng 20 hanggang 100 tupa,
at ang mawalan ng kahit isa ay nangangahulugan ng tunay na kawalan para sa pamilya. Nang maglaon, nang iharap ni David ang kanyang sarili upang harapin si Goliath, binanggit niya ang karanasang ito. Isinalaysay niya kay Saul na, habang nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama, hinarap niya ang mga leon at oso na sumusubok na sumalakay sa kawan. Kapag ang mga mababangis na hayop ay kumukuha ng isang tupa, hinahabol ito ni David, hinahampas ang mandaragit at inililigtas ang hayop mula sa bibig nito. Kung ang hayop ay bumabaling laban sa kanya, hinahawakan ito ni David sa balahibo sa leeg at pinapatay ito. Hindi ito isang matulaing pagmamalabis. Ito ang brutal na katotohanan ng pagpapastol sa rehiyong iyon. Isaalang-alang kung ano ang binuo ng karanasang ito kay David. Pisikal na katapangan sa harap ng mga tunay na panganib. Responsibilidad para sa mga buhay na nakadepende sa kanya. Pagtitimpi sa mahabang panahon ng tila kawalan ng aktibidad. Pakikipag-ugnayan sa Diyos sa mga mapanglaw na oras sa parang. Ang binata na tumutugtog ng alpa upang palamigin ang loob ng mga tupa ay nakabuo ng artistikong pagkasensitibo na lilikha ng ilan sa pinakamagagandang teksto ng Biblia. Ang batang hinarap ang mga mandaragit ng mag-isa ay nakabuo ng tiwala na magpapatumba sa kanya sa isang higanteng Filisteo. Ang pag-iisa sa parang ay nagpahintulot din sa isang bagay na pinahihirap ng mas matataong kapaligiran, oras para sa pagninilay, panalangin at pakikipag-isa sa Diyos. Marami sa mga salmong iniugnay kay David ay nagtataglay ng mga imaheng pampastol, ang Panginoon bilang pastol, luntiang pastulan, payapang tubig, proteksyon sa lambak ng anino ng kamatayan. Ang mga ito ay hindi mga abstract na metapora para kay David. Ang mga ito ay mga karanasang nabuhay. Kilala niya ang gawain ng pastol dahil siya ay naging pastol. At nang kumanta siya tungkol sa Diyos na nag-aalaga sa kanya, gaya ng isang pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa, nagsalita siya tungkol sa isang bagay na malalim niyang nauunawaan. Ang banal na pagpili ay madalas na gumagana ng ganito. Ang tila kawalan ng kapakinabangan ay nagiging paghahanda. Ang tila pagkaantala ay nagiging pagsasanay. Ang mga taon na ginugol ni David na hindi nakikita sa parang, binaliwala ng pamilya, malayo sa mahahalagang desisyon, ay humuhubog sa kanya ng eksaktong kailangan upang mamuno sa isang bansa. Ngunit narito ang isang bagay na marahil ay hindi mo inaasahan. Matapos ang pagpahid, isang nakagugulat na bagay ang nangyari. O sa madaling salita, isang nakagugulat na bagay ang hindi nangyari. Si David ay hindi agad dinala sa palasyo. Hindi nakatanggap ng hukbo. Hindi kumuha ng posisyon ng otoridad. Bumalik siya sa parang. Ang teksto ng unang Samuel Kabanata 16 ay diretsyo sa susunod na eksena, kung saan si David ay tinawag upang tumugtog ng alpa sa harap ni Saul, na pinahihirapan ng isang masamang espiritu. Ngunit kahit sa bagong tungkuling ito, si David ay hindi kinilala bilang hinaharap na hari. Siya ay isa lamang mahusay na batang musikero na nagdadala ng pansamantalang ginhawa sa isang nababagabag na monarka. Lilipas ang mga taon sa pagitan ng pagpahid at ng koronasyon. Tinatantya ng mga eskolar na ang panahong ito ay tumagal sa pagitan ng 10 hanggang 15 taon, isang mahabang paghihintay na sapat upang subukin ang anumang pananampalataya. Mga taon ng paghihintay. Mga taon ng pagsubok. Mga taon kung kailan si David ay usigin ni Saul, mabubuhay bilang takas sa mga kuweba gaya ng sa Adulo, kung saan humigit kumulang 400 lalaking may utang at may mapapait na loob ang sumama sa kanya. Pamumunuan niya ang pangkat na ito ng mga itinakwil, haharapin ang tukso na patayin ang kanyang taga-usig nang magkaroon siya ng pagkakataon, hindi bababa sa 2 beses na itinala ng teksto na si Saul ay naging vulnerable sa harap ni David, at kailangang magtiwala na ang banal na pangako ay matutupad sa tamang panahon. Bawat araw sa disyerto ng Engedi, bawat gabi na nakatago sa mga bundok, bawat sandali ng gutom at kawalang katiyakan ay sumusubok sa katotohanan ng pagpahid na natanggap ilang taon na ang nakalilipas. Ang pagitan na ito ay nagtuturo ng isang pangunahing bagay tungkol sa mga landas ng Diyos. Ang banal na pagpili ay hindi nangangahulugan ng agarang promosyon. Ang pagpahid ay hindi gumagarantiya ng agarang kaginhawaan. Sa pagitan ng pangako at ng katuparan, mayroong isang panahon ng paghahanda na madalas ay tila sumasalungat sa lahat ng ipinangako. Si David ay pinahiran bilang hari, ngunit gumugol ng mga taon sa pagtakas bilang isang kriminal. Idineklara siyang pinili ng Diyos, ngunit humarap sa mga sandali kung kailan tila siya ay ganap na pinabayaan. Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagitang ito?
Marahil dahil ang karakter na susuporta sa tawag ay kailangang mabuo bago ang tawag ay ganap na mahayag. Marahil dahil ang pagdepende sa Diyos ay mas natututunan sa mga kuweba kaysa sa mga palasyo. Marahil dahil ang tunay na espiritual na otoridad ay hindi itinatayo sa mga sandali ng madaling tagumpay, kundi sa mga taon ng malabong katapatan. Ang kwento ni David ay nagtatatag din ng isang huwaran na mauulit sa mga kasulatan. Ang Diyos ay palagi ang pumipili ng hindi inaasahan. Si Jacob sa halip na si Esau. Si Jose na ipinagbili bilang alipin bago pamunuan ng Ehipto. Si Moises na nauutal sa harap ng Faraon. Si Gedeon na nakatago sa isang pisaan ng ubas. Ang mga alagad ni Jesus ay mga mangingisda na walang formal na relihiyosong pagsasanay. Si Pablo ay taga-usig ng simbahan bago naging pinakadakilang misyonero nito. Ang huwarang ito ay hindi aksidente. Naghahayag ito ng isang bagay tungkol sa kalikasan ng Diyos at tungkol sa layunin ng kanyang mga pagpili. Kapag ang hindi inaasahan ang pinipili, nagiging malinaw na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa mga kwalifikasyon ng tao, kundi mula sa banal na kakayahan. Kapag ang mahina ay pinalalakas, ang kaluwalhasyan ay nauukol sa nagpapalakas, hindi sa pinalalakas. Pinipili ng Diyos ang itinuturing ng mundo na kamangmangan upang hiyain ang mga matalino. At ang itinuturing ng mundo na kahinaan upang hiyain ang mga malakas. Ang pagpahid kay David noong hapong iyon sa Bethlehem ay simula pa lamang. Sa harap niya ay ang mga dekada ng kasaysayan, mga tagumpay laban sa mga higante at mga hukbo, ang paglikha ng hindi bababa sa 73 salmo na awitin ng libu-libong taon, ang pagtatatag ng Jerusalem bilang kabisera ng Israel matapos itong sakupin mula sa mga Jebuseo, ang paghahanda para sa pagtatayo ng templo na tatapusin ng kanyang anak na si Salomo, ang pagbuo ng isang dinastya na tatagal ng humigit kumulang 400 taon hanggang sa pagkabihag sa Babilonya. At naroon din sa harap niya ang malalalim na kabiguan, ang kasalanan kay Batseba, ang kamatayan ng anak na isinilang mula sa pagsasamang iyon, ang paghihimagsik ni Absalo na halos maging kapalit ng kanyang trono, mga hidwaan sa pamilya na magpapadugo sa mga henerasyon. Si David ay ipagdiriwang bilang pinakadakilang hari ng Israel. Ang kanyang pangalan ay magiging kasing kahulugan ng pagkahari, ng tagumpay, ng pagsamba. Ngunit hindi niya kailanman mawawala ang marka ng kanyang pinagmulan. Ang batang pastol. Ang nakalimutang anak. Ang pinili hindi dahil sa hitsura, kundi dahil sa puso. Bumalik si David sa parang sa mismong araw na yon. Walang korona, walang palasyo, walang nakikitang pagbabago. Langis lamang na natutuyo sa kanyang ulo at isang tahimik na tawag na nakaukit sa puso. Haharap pa rin siya sa mga higante, tatakas mula sa mga kuweba, mawawalan ng mga anak, mahuhulog sa malalalim na kasalanan. Ngunit laging babalik. Laging maghahangad. Laging yuyukod. Pagkalipas ng mga siglo, nang ipinapahayag ng mga propeta ang pagdating ng Mesyas, inuulit nila ang isang tiyak na imahe, siya ay magmumula sa angkan ni David. Isisilang sa Bethlehem, ang parehong bayan kung saan ang isang batang pastol ay pinahiran ng lihim. At nang iharap ni Jesus ang kanyang sarili sa mundo, pinili niya ang mismong metapora na nagmarka sa kabataan ni David, ako ang mabuting pastol. Ang nakalimutang anak ay hindi lamang naalala. Siya ay naging ninuno ng tagapagligtas.